DWRB News FM 103.9. Ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM. Ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9. Ayun, abay 2 minuto makalipas ang ganap na ika-7 ng umaga. Welcome sa programang Balitang Kongreso. Ako po si Felix Tambongko, tama-tama kasama natin. Paring Rene, magandang umaga. Yes, good morning mga kaibigan. Ako po yun ko, Rene Tiziaco, at handa na pong magbalita sa mga kaganapan sa Kamara at Senado at yung mga napapanong isyo, parang Felix, baka makatulong tayo malinawan ilang isyo na pinag-uusapan, lalo na sa usaping pambansa, parang Felix, Oh, at hindi man sila malinawan, malabuan man lang ang konti. Oh. Pwede yun. Pag hindi na linawan sa atin, yun nga, sabi. Kasi ang daming issue ngayon, ang daming usapin. Pero bago tayo pumalawat pa rin, at least yung mga ahensya ng gobyerno natin katulad ng DSWD, ng Kongreso, at iba pang ahensya ng gobyerno, tuloy-tuloy yung mga inisyatiba nila sa pagtulong doon sa mga tinamaan ng lindol. Sunod-sunod yung lindol Oo nga, oo. Tama ka ron. Hindi pa nakakaraos ang Cebu, ito naman. Davao. Oo, meron kasabihan niya araw, di bali daw yung bahain. Huwag lang lindolin, di ba? Kasi pagka lindol, wasak yung bahay, Oo, walang control pa tayo. Isipin mo, kahapon ng umaga, intensity 7.4, tapos kinagabihan, tumira ng 6.9. Sa Davao rin, Davao del Norte. So, kung pag-uusapan natin yung previous na pinakamalakas na lindol, anong taon yun? Parang yun yung sa Ruby Tower Oo. Parang, di ba? Kaparehas yata din yan. Ang Ruby Tower yata, intensity 7 din O yeah, malayo yung agot nila, Parang natatanda ko, merong isang eksperto na nagsabi na yung bang pagitan sa paggalaw ng lupa, kung ilang taon yun. Yung dating, yung expert hanggang ngayon sa PIVOX. Sinasabi nila na ilang libong taon. Ngayon, parang hindi na ganun katatagal Dahil ito sinasabi rin, yung paggalaw hindi lang sa kalupaan, di ba, pati sa dagat. Meron din paggalaw doon na ibang basihan ng paglindol. Oo, kasi nga, ang tawag dito sa atin, ito, naglitawan na naman ulit itong issue na ito, na tayo nasa Ring of Fire, at napapaligiran tayo ng mga bulkan. Kaya hindi may alis na meron ding mga paglindol kasi pagka nga naman bumuga yung bulkan, lalabas yung mga lava sa ilalim, mababakanti ilalim, pupunan yun Kaya habang nagsisinsin, uuga. Nga simpleng pagpapaliwanag. Pero ang maganda nito naman ngayon, kahit na gano'n, kasi hindi mo maiwasan, kalamidad, pero hindi tumitigil yung ating pamahalaan para maihatid yung tamang serbisyo at yung ayuda na kinakailangan ibigay. Huwag lang dadaan sa flood control, baka mawala. Mahirap na. Kasi, alam naman natin, every year, pagka ginagawa yung national budget, may allocation talaga dun sa mga ganitong kalagayan, di ba? Meron. Pero pagka kinulang yun, magkakaroon siya ng tinatawag na pagpasa ng special budget na naman, Pag nagkasundo ang Kamara at Senado, parang yan yung yung pinagtatalunan kahapon, bago ipinasa yung sa second reading yung General Appropriations Act. Parang yan yung iginigit ni ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno Kasi merong unappropriated amount doon na umaabot sa 243.2 billion. Ito dun sa kasama dun sa 6.7 trillion budget ng 2026. Ang sabi ni Chel Jokno,
tanggalin yung unappropriated amount. Kaya lang, kung tatanggalin mo yung unappropriated amount, ikaw naman paring Rene, matagal na tayo nagko-cover ng Congress. Kung tatanggalin mo yun, katulad, magkaroon ng mga ganitong mga untoward incident, saan ka uhugot ang pondo? Oo nga, oo. Wala kang pagkukunan eh. Kung ikaw na may kukuha sa iba, titirahin ka naman ng malversation o kaya technical malversation. O kaya kinakailangan mong mag-supplemental budget. Paano kung halimbawa emergency ang gagamitan mo tapos mag-supplemental budget ka, ipapasa mo ng Senado, ipapasa mo sa Kongreso? Parang batas. Batas talaga ang proseso, di ba? Isa sa batas mo yun. Ngay matagal. Kaya nga merong tinatawag na unappropriated amount. Kaya nga kahapon, doon sa sa plenaryo, mahigpit yung paninindigan nitong si Nueva Ecija Representative Mika Swansing. Kasi pinaliwanag na yung version ng 2026 budget na sa unappropriated amount ay inalis na yung 35.86 bilyong pondo para sa infrastruktura. So, ibig sabihin, out of 243, hindi na 243 yun. Kasi binawasan mo ng 35 eh. 200 plus na lang. At yung natira sa unappropriated amount, ay nagkakahalaga na lamang ng 45 billion para sa subsidy ng mga magsasaka. Yan. Kasi di ba maalala mo, may binanggit si Congressman D, si Speaker. Ang sinabi niya sa next year o sa 2026, 1 milyong magsasaka ang pagkakalooban ng subsidy na tig 7,000 piso. Magkano yun? 7,000,000 times 1 million. Magkano ba yun? Ang hina ko talaga eh. Ilang billion yun? 7 times 1, 7 pa rin, di ba? 7 billion. Oo. Isa lang yun ha. Kasi yung 45 billion na natira sa unappropriated amount ay gagawing subsidy ng mga magsasaka. Gagawin ding rice subsidy. Dagdag alokasyon para sa Pantawid Pamilyang Pilipino program. Ito yung programa dapat tinatanggal na. Walang kakwenta-kwenta programa to. Alin ba? 4-piece. Ginagawa lang palasa yung mga Pilipino eh. Kasi kung matatandaan mo, laging prioridad ng Kongreso at Senado, yung tungkol sa food production, di ba? Food production. Oo, at pagkas na food production, kasama din mga magsasaka. Pangalawa, kung matatandaan, bumaba na rin yung Yung presyo ng palay. Okay lang sana yun. Okay lang sana kung bumaba ang presyo ng palay. Ang problema, kulang yung subsidiya o suporta ng gobyerno sa mga magsasaka. Yun ang problema. Yun na nga, kulang na yung subsidiya. Pangalawa, kulang pa rin yung kikitain nila. Kaya walang kinikita eh. Sa pataba-pataba pa lang, magkano na? Tama ka. Kaya ang nangyayari, nagkakaroon naman ng subsidy. Kaya lang ang subsidy napupunta sa kaya lang sa NAPRS lang na nagre-reflect yun. Yung binili nila ng 35, ibibenta ng 20. Yun ang subsidy, yung 15. Pero kung yun ay sa production mo ilalagay yung subsidy na yun, may marami ng palay ang may tatanim nun. Tama. Kasi hindi tayo proactive eh. Ang nangyayari reactive. Sa madalit salita, yung unappropriated amount, out of 6.973 trillion national budget, pumapatak pala ng 45 billion. Na ang gusto nga ni Jokno, tanggalin na. Pero kung tatanggalin mo yun, saan ka kukuha na para sa magsasaka? Para sa, kahit hindi na yung 4P, hindi ako pabor sa 4P. Ginagawa lang palaasa yung mga magulang eh. Yung mga kababayan natin. Kasi ang nangyari yung 4-piece, itinatag yan nung medyo talagang nahihirapan yung mga kabayan natin, di ba? Oo. Pero sa ngayon, tumatatag na yung ekonomiya natin. Siguro pag-aralan na. Yung 4P, okay sana yan. Panahon na may COVID, okay, applicable yan. Wala tayo sa ganong sitwasyon eh. Pero hanggang ngayon, makita mo, ang daming nakaasa ron. Tapos malalaman mo,
Yung 4P beneficiary, nag-online sabong na sa bingguhan, nakahilera at isinasangla yung card. Yun ang sinasabi ko eh. Yun ang problema. So, siguro it's about time na na mapag-isipan itong mga bagay nito kasi una nga hindi masama ang magbigay ng subsidiya pero kung 4P lang naman ang ibibigay mo, wag na. At pinapaasa, turuan mo manghuli ng isda, binibigyan mo lagi ng luto. Ang binibigyan mo lagi, yung nahuli na ng sandok Kung matatandaan mo, hindi lang po na national government nang gagaling mga alalay. Pati yung mga mayayamang lokal na pamalaan, nagbibigay din ng ayuda yan. Nagbibigay ng subsidiya, oo. So siguro pag-aralan mabuti sa buong bansa. Yung pag-aaral. Ang problema nga ini-institutionalize pa yung 4P. Pero kung papasahin mo, pinakamalaking allocation na pupunta sa ganun. Siguro, ang maganda rito, yung employment opportunities ang palakasin sa bawat lugar. Yun sa trabaho. Yun ang talagang tamang estratehiya. Bigyan mo ng trabaho. Dalawang bagay kasi yan eh. Yung una, yung trabaho talaga sa mga tanggapan. O sa mga katulad yan. Pangalawa, yung pamumuhunan. Diba? Oo. Bigyan mo, purong maghanap buhay yung mga kaubayan natin sa magitan. Meron mga umira na negosyo yan, maliliit. Diba? May mga tindahan. At iba pa, na produksyon. Ang iba, produksyon ng kung ano-anong bagay. Yun ang magandang palakasin. Sa tingin ko lang, observation ko. Hindi pwedeng umasa lahat sa employment opportunities. Kasi nga, yung mga lokal na pamalaan, hindi naman malakas ang kanilang paninindigan tungkol sa employment opportunities na kung saan mabibigyan mo lahat ng trabaho, di ba? Oo. Parang ang tinutukoy mo sa mga small industry, small scale industry, livelihood programs. Oo. Ang problema nga parang Rene, sige, kasi ganito, paano ka kukuha ng mga pamumuhunan? Katulad niya na limbawa, ilang percent ba ang napupunta sa DSWD ng budget natin? Hindi pa kasama doon yung 4Ps, kasi dapat isama doon ng 4Ps. Ang laki ng napupunta sa social service. Pero, ang problema, walang development. Isipin mo, Department of Social Welfare and Development. Hanggang social welfare lang, wala yung development. Kasi habang panahon nakaasa pa lang. Sige, sa ilang milyon na beneficiaryo ng 4Ps, ipepresenta, 1,000 yung nakatapos. Milyon yung beneficiaryo mo, tapos 1,000 yung nakatapos. Alam mo, nakatipente yan sa economic status sa isang bansa, parang Felix. Oo, correct. Pero at least magagaling naman sana yung mga congressman at senador natin na nag-scrutinize ng pondo. Ang problema nga lang, na-indul to Medyo bumaba yung kredibilidad ngayon. Alam mo, hindi lang yung problema yan, nung araw pa. Oo, mas malala ngayon. Mas lumala ngayon. Ito, sa edukasyon, isipin mo nga, yung 4Ps, ang sinasabi, suporta para sa edukasyon sa pamamagitan ng DSWD. Tapos, puntahan mo yung pondo ng CHED, 56 billion sa sektor ng edukasyon. Kabilang ang Philippine Science High School System, CHED, at TESDA. Yung pinag-uusapan namin kanina, TESDA yun. Ay sana, wag naman ibigay yung pondo rin sa mga tanggapan ng ilang kongresista lang. Oo, kung ngayon pondo para sa edukasyon, ibigay mo sa CHED, ibigay mo sa TESDA. Huwag na ilagay sa opisina ng congressman o senador. Kasi pag nagka-problema yung senador at congressman, paano mo pa uhugutin yung pondo? Mahirap ang CHED, ang education, 56 billion. Pati kasama pala yung state universities. At meron pang 889 million pondo, Office of the Vice President na pala yun. Alam mo, nung araw tinanggal yung tinatawag na pork barrel system, di ba? Nung araw tinanggal yan tinanggal yung pamagat.
Yung pamagat lang. Ikaw naman, sabay mo naman. Oh, wala nang pork barrel, naging feed up na lang. Ngayon, ano na. Nakasama na sa mga pondo, no? Oh, nakasama sa pondo, yun yung tinatawag na cash base budgeting. Oo, na ang pondo, halimbawa, DPWH, ang pondo ng congressman at senador, kahit sa ospital, nandun sa DPWH. Kaya nga lang, ang dami naging ghost project ditong nakaraan. Kaya nagkaroon ng anomalya. Alam mo, depende rin sa tao yan eh. Ano? Sa senador, sa congressman. Kita mo nung araw pa, itong si Senator Ping Lacson, hindi kumukuha yan, di ba? Oh, hindi talaga kumukuha yan. Kaya malakas ang loob niya mag-imbestiga eh. At saka magsalita. Oo. Ilan yung katulad ni Senator Lacson? Hindi siya sabing yung kasama ng senador purap. Hindi Oo. Ibig sabihin estilo lang yan, di ba? So, paano ipapakita na ikaw talagang nakatuon sa legislation? Ilang papel nila Ha? Oo. Kaya lang, alam mo, nung araw meron kasi hanggang ngayon talaga, ang papel ng congressman tsaka senator gumawa ng batas, tama? Oo, correct. Ang papel naman ng mayor at mga local government executives ay gumawa ng proyekto. Problema kasi, napipilitan yung ilang solons, both senators and congressmen, na kuminsan para pumapasok doon sa aspeto ng paggawa ng proyekto di ba? Yung direktang naramdaman ng mga mamayan. Pero kung gagawa ka yun ang naging mindset. Yun ang naging mindset. Kapag senador ka, congressman ka, hingan ka. Gagawa ka ng batas. Hindi, ang trabaho lang gagawa ng batas. Iba yung papel nila doon sa mga local executives na gumagawa ng proyekto. Kaya lang, ang mas nararamdaman dito, yung gumagawa ng proyekto. Pil ng tao yun direkta, di ba? Kaya So, minsan, ang gagawin ng mga ilan solon, hindi naman lahat. Hindi may direkta na gumagawa ng proyekto. Pero, pwede naman kung may mapapasa ng mga batas, na may kaukulang direktang tulong sa mamayan, di ba? Yung mga pagawaing bayan. Pagka pinondo. Ang problema nga kasi nakagawian na ng taong bayan Paano hindi mag-a-allocate sa ospital? Hindi mag-a-allocate sa project. Pupunta sila kapitan, sina kagawad, sina mayor, pupunta kay congressman, kailangan namin ng karsada. Hindi mo trabaho ng congressman yun. Kaya doon pumapasok na kailangan mong pondohan dahil wala kang ibibigay sa constituent mo. Congressman, may sakit, nasa ospital. O di, may allocation ng congressman sa ospital. Wala namang ibibigay talaga hindi, wag mo na isama may birthday. At saka may binyag, kasal. Kasi, ang mas napipil kasi ng tao yung proyekto, hindi ba? Hindi yung batas. Parang walang pinag-iwan ng politika yan. Kapag ikaw ay tumulong, sumama ka sa kampanya, ginagawa mo lahat para habang nangangampanya, tuloy-tuloy na nakasuporta ka sa kanya. Baliwala yun kumpara dun sa hindi sumasama sa kampanya, hindi mo nakikita pero nagbigay ng 1 milyon. Yun ang tulong. Pero yung katawan mo, yung hirap mo, hindi yung kinoconsider sa tulong. Ang kinoconsider na tulong, yung nagbigay. Yung mga ilang araw lang, parin Felix ako kung meron baka may magtutulog na naman ng tinatawag na parliamentary system of government. May nadinig na ba? Wala pa. Di ba, merong isang senador na nananawagan na magbitiw lahat yung mga nasa posisyon at magkaroon ng snap election. Snap election. Simula sa presidente pababa. Na pero, kinontra naman itong magaling na tigapagsalita ng palasyo. Ewan ko ba kung ano bang tigapagsalita ba natin kung magaling ba yun o sobrang galing?
Ang problema pa rin, pero si snap election, hindi ko pwedeng gawin kung walang batas. Yung pananaw ko, Yan talaga kailangan mo at i-justify mo. Hindi, actually, meron sa konstitusyon yun. Meron niya, oo. Na bakante ng mga posisyon, pero kailangan mo i-justify yun. Hindi, lilika sila ng batas, sa tingin ko lang, Yan, amyandahan mo. Kaya nga. Pero papasabay yun. Lahat hindi pa mga nakakabawi. Incumbent, ano? Oo. Siguro sa akin lang, palig sa akin lang, kung ano yung pinag-uusapan natin, ba't di natin pagtunan ng pansin yung kakayahan ng mga namumuno? Leadership, di ba? May pagkukulang punuan. Kasi ang mangyayari ito, parang naramdaman ko, parang lahat ng issue sa atin politicized na pamumulitika na. Diba? Yun ang nga nangyayari ngayon. Yung iba, hindi makapaghintay. Hindi makapaghintay yung iba. Lalo na yung mga natalo, di ba? Lalo na yung mga leader na may sinusulong na pansariling interest. May incumbent, di ba? Yung mga natalo, yung may mga sariling interest. Kaya kabi-kabi lang ngayon, rally, diskontento. Gusto sila naman. Alam mo, nirespeto natin yung rally, di ba? Sa demokratikong pamaraan. Ekspresyon ng demokratikong karapatan. Ang problema lang sana lang wala silang sinusuportahan sektor, kundi pangmamayan talaga. Hindi nila sabing may sinusuportahan sektor, yun ang tanggalin, di ba? Oo. Alam mo, nung araw, hindi ko nasabing ngayon nangyayari. Nung araw, may tinatawag ng makakaliwa, tama? Kahit hanggang ngayon naman, may mga makakaliwa. Leftist o rightist. Yan naglalagay, di ba? Siguro, tingin ko, hindi ko man sinasabing may nangyayari. Pero tingin ko lang, ang interest natin para sa bayan. Yung true essence para sa bayan, para sa mamayan, di ba? Tunay na kahulugan nun. Walang isinusulong na isang interest, kundi para sa mamayan at kapakanan pambansa. Ilang ang observation ko, parang Felix. Sapagkat kung pinaglalaban natin yung kanyang interest, tingin ko hindi magiging successful. Kasi majority pa rin ng ating mamaya nakatingin doon sa sentro ng kapakanan pambansa. Diba? Ang problema naman sa ngayon, paring Rene, tama yun, nagkakaisa. Iisa yung direksyon na tinatahak. Kaya lang yung direksyon ng pakinabang. Yun ang sinasabi ko. Nagkakaisa doon. Nawawala sa tunay na esensya. Yung pansariling interest. Ano ba? Halimbawa, ito sahod mo, makontento ka na ron. Kabilang lahat, di ba? Oo. Ang problema kasi dito sa atin, tingin ko lang problema ito. Pagka-eleksyon, walang habas yung paggasta paano ba naman? Walang habas din ang panghihingi ng ating mga botante. Tama ka naman doon. Yan ang kailangan balansin. O kaya i-control. Di ba? Kung ikaw ay isang kandidato, mapa-mayor man o congressman, vice mayor, hindi maiwasan yung mga solicitation Hindi na. Di ba? Hindi ako, ranas ko yung paring Rene. Kasi minsan nag-consel ako pero ranas natin yan na ultimong kuryente, may sakit, may birthday, may kasal, may binyag. Yun, ginagamit at dahilan. Pagka basketball, di ba may mga ticket na binibenta para sa basketball? Oo. Ang sayo, hindi ka bibigyan ng isang ticket, bibigyan ka booklet. Isipin mo, yun na lang ang punto Saan mo kukuhanin? Sinasamantala, di ba? Pangalawa, yung usapin ng, alam mo, nakakalungkot. Hindi sinasabing malawakan, pero mukhang ganun ang tingin ko. Yung vote buying. Yung vote buying. Namamayaan. Pinakamatindi yan, simula't-simula naman, yan ang sakit yung bilihan ng boto. At pero naitatago din bilihan ng boto. Sa parang halimbawa, samahan kayo, samahan.
Gcash na Oo, kayo. tama. Pangalawa, kung samahan kayo, ang member niyo yung 50, ano po 100, Oo. magdodonate sa inyo. Di ba? Oo, oo. Kapalit ng boto. Vote Pag buying na yun. indirect yun, indirect yun. Ha? Indirect. Pero pagka yung halalan na, di ba? One day before election, o yung maghapon, doon mo makikita yung mga may umiikot na. Diba? Pero nung araw yun, pero ngayon hindi na. Gcash na. Ang vote buying ngayon Gcash na lang. Ano pang Gcash mo? Kaya nga, may nangyaring pag-aaral dyan, nung mga nakaraang eleksyon, lumalabas sa Gcash, ang dami lumalabas sa pera. Oo, Diba? ang daming pera. Ayun, yun yung sitwasyon. Aminin naman siya, hindi, ng ilan nating mga kababayan. May mga strategy pa nga eh. Down payment muna. Kapag ka nakaboto ka na, yung full payment. Kalahati mo na, no? Strategy. Kaya lang, meron mga sinyalis yun kung siya ibinoto mo eh. Ano ba yun? Nakalimutan ko. Yung kung siya ibinoto mo. Parang ang bigaya niya ta bago pumasok ng presinto. Di ba? Magugulang din ilang nagbo-vote buying bago pumasok ng presinto. Bibigyan niya sa yung listahan kasi na iboboto. Hindi, ganun talaga ginagawa. Ganun talaga ginagawa ngayon. Isa pa, ang pagbabahay-bahay ngayon, may strategy. Election day, 2 days before election. Kasi hindi na ba pwedeng mamigay ng balota pagka araw ng election eh. Bawal na eh. Nung araw, makita mo yung araw ng school, punong-puno. Ngayon, wala na. Meron pa rin Bulacan. Pero yung sa Manila, tsaka Bulacan. Manila, ganun pa rin. Experience ito experience. Sa labas ng eskwelahan, hindi sakop ng area ng eskwelahan botohan. Doon meron bibigay ng mga pulyeto kung sino boboto mo. At doon din may strategy na doon may nangyayari ding abutan. Kasama ng 10 balot. Oo, tama ka. Kasi medyo bihasa tayong reporters na paghahalalan tayong dalawa ilang taon na. Minsan kasi ako nakapag-cover ng Tondo ng eleksyon. Ako every election. Tondo. Kasi yung Tondo, doon ko naranasan na wala ka nang matapakan. Ang matatapakan mo na, puro pulyeto. Tama ka. Pero hindi lang Tondo, Manila. Manila talaga. Kasi kala ko Tondo lang. Hindi. Sa ibang lugar din ganoon. Hindi lang sa Manila. Sa amin wala ka makitang gano'n sa amin. Bawal dito sa amin. Yung election day, wala ka na makitang pulyeto dyan sa labas. Depende kasi doon sa sa mga namumuno. Election officer. Ang very effective dyan na makatulong talaga, yung mga barangay, di ba? Sa barangay level, nakakatulong yan. Then, meron din mga polis, di ba? Meron din mga katawan ng COMELEC. Joint effort yan pagka-election Kaya lang, hindi mo naman malalat yung mga barangay minsan, di ba, sila yung magdadala nung partisan. Uso nun yung presinto mo, dala-dala na yung listahan. Ayun nga, sila sa kanila nagagaling gugupitin yon yung anong presinto ka, anong number of presinto mo nakalagay doon, pangalan. Ibibigay yun ng barangay ang ibibigay noon. Kaya lang, ang hindi alam naman ng iba, ibinibigay yung precinct number mo tapos may kasama 10 balot. Ngayon, ito sistema na-coveran ko talaga. Ang sistema to Halimbawa, sa isang barangay, ang botante ay 1,000. Halimbawa lang. Ang naabutan ko ito, halimbawa, ito, magkalaban tayo. Na-identify nila yung botante ko. Binabawasan yung listahan ng mga botante. Hindi, pangkaraniwan, hanggang ngayon, nangyayari pa rin. Tingnan niyo pangalan, walang doon, di ba? Ang isang masakit, pinaglilipat-lipat pa ng presinto. Ayun, isa yun. Strategy yun. Hindi natin sinasabing kasangkot yan ng COMELEC. Hindi natin sinasabi yun. Kasi pag pumunta ka sa loob,
Pupunta ka sa loob. Ma'am, ba't wala yung pangalan ko rito? Double check mo sa loob ng presinto, di ba? Nandun yung pangalan mo, nandun naman. Nawawala doon sa list. Mayroong iba ngayon, lalo na sa clustering. Doon tumitirada ngayon pag nag-cluster. Ay pag nag-clustering, isasama pangalan mo sa iba. Hindi mo na mahagilap. Ay pag tinamat ka na, hindi na nakakaboto yung iba eh. Ibig sabihin niya sa ibang presinto. Oo. Yun eh kapag alam na diehard ka sa kalaban mo. Sa kalaban niya, diehard na laman na, diehard ka sa kalaban, tapos na nag-operate yung kalaban, mawawala talaga pangalan mo. Eh total, hindi ka naman butante nila eh. Pangalawa, wawalain ka na lang. Meron ilang kandidatong medyo malupit. Nagagawa nila yun. Well, of course, hindi ko sinasabing kasabatang COMELEC o mga teachers doon. Pero nangyayari. Di ba? Nangyayari. Ay, kahit sabi mo may picture na ngayon, nakakaboto pa rin eh. Hindi yun. Yung isang tao nakakaboto ng 10. Ayun na nga. May picture na yun, pero nakakaboto pa. Paano nakakaboto ng ganun? Naturingang automated, tapos pagdating doon sa pagboto, hindi niya ma-verify kung alin ba bumoto na, alin ang hindi. Yun ang kahinaan ng system. Hindi nila matrace. Yung ibang mga observers sinasabi, posible, baka daw kasabot yung mga teachers. Ako hindi ako niwala doon. Hindi ako niwala. Hindi. May parte na pwede ako maniwala kung nagtatali. Nagtototal. Kasi once na yung total na yun ang nilabas mo, i-contest mo na sa korte ka na pupunta eh. Matagal yung proseso. Oo, napakatagal. Kaya sabi, sige, magreklamo ka na lang. Pakialaman mo na yan. Susunod, yung resulta, maaaring sa susunod na election pa. Oo. Bago mag-election uli. Maraming ganun. Maraming ganun. Pero teka muna parang rin kasi sa nangyayaring mga anomalya nga pala dito sa tanggapan ng DPWH, umabot sa punto na nagrekomenda na yung ilang mambabatas na buwagin yung DPWH eh. Ay, kaya nag-react si Secretary Vince Dizon. Ang may panukala niyan akala ko kababayan mo si Sherwin Gatchalian. Senator Sherwin, ang sinabi niya na buwagin na lamang yung ahensya ng DPWH dahil ito yung dito nagmumula yung malawakang katiwalian. Pero ang sagot dito ni Dizon sabi ni Dizon, hindi ganun kadaling buwagin ng isang ahensya. Lalo pat ito may mahalagang papel sa infrastruktura at sa panahon ng disaster. Tama nga naman. Bubuwagin mo para papalitan mo lang ng ibang pangalan. May punto ka ron. Pangalawa, sa tingin ko, kasi nung araw pa yung pinagbibintangan hindi ko nasabi na nangyayari. Yung DPW, pinagbibintangan, sabi na may mga kurap. Hindi naman lahat, Pero sa tingin ko, ang napakahalaga dyan sa kanyang ahensya, kung sino talaga mong mga mamumuno. Di ba? Yung mamumuno hanggang sa regional level. Hindi naman mawawala sa Pilipinas yun na marami pa rin matitino rito, di ba? Marami matino. Ilan lang naman yung bulok na kamatis eh. Kaya nga, halimbawa, sino ba yung natatandaan ko, yung Minister Hipolito ng DPWH, taga Bulacan yun eh. Oo. Yun, isa sa sinasabing matino. Hipolito, tatandaan ba yan? Bahagya ko na lang inabot yun eh. Oo, pero yun, ang isa. Sa nakita ko na-obserbahan medyo public, sa DPWH yan, pero matino. Pero itong papahuli, medyo questionable eh. Kahit nga, tingnan mo, di ba kahit itong pinalitan, merong lumilitaw na anak ang may construction company o kamag-anak. Parang yung isa pamilya ng tatay ko may construction company. Pero bata pa ako, pinagkakataon lang ako lumakad ng mga papeles. At least hindi naman politiko, hindi naman nakaupo sa gobyerno. Ibig sabihin, ako lang ang lumalakad pero hindi dumadaan sa mga politiko. Kaya nga.
Ibig sabihin, maganda pa ron. Ay ngayon, hindi maaari. Sa tingin mo, katulad ng sinasabi ni Diskaya kapag hindi ka nakisama, sigurado magkakaproblema ka sa right of way. Ang ibig sabihin nun, kasi yung nadidinig ko yung araw pa, meron ng 5%, 10% ng komisyon. Pumatak ng 25 hanggang 30, yun matindi. Hindi. Meron pa ako nadidinig na araw hanggang 40. 40 na. Ako. Hala ko, ngayon lang yung 30. Hindi. Meron pa ako nadidinig hanggang 60. Naku, ay wala na. Wala na matitira. Ang tanong doon, anong klase ng pag-aayang bayan? Halimbawa, yung bakal, liliitan ng gusto yun. O kulang pa. Diba? Sa halip na sementong ilalagay, ampaw na lang. Pwede, kaya ang mga projects before, nagagagaan ka papunta ng norte, hindi tumatagal isang taon, sira na. Yun na nga. Bete, naalala ko tuloy nung isang hapon nagdadrive ako naglalagitikan yung sasakyan. Ibig sabihin nun, yung asfalto kumakapit sa gulong. Tumatalsik. Hindi ko matandaan kung saan Hindi asfalto tawag doon, asfalto Alam mo, nung araw sistema ng pagtitipid pandadaya. Mas maganda para asfalto. Nung araw medyo mura yan ang problema, pagka asfalto, pag umulan, bakbak na. Nababakbak. Pag naumpisan, pagka nagkaroon ng konting butas lang, palaki na ng palaki. Pag umulan talagang pag dinala ng malaking takyan, bakbak yan. Sa patala kung konkreto, ewan ko, tama recollection ko, yung sa mga konkreto ba? Ang alam ko, ang tagal niya pag ginawa 20 years. Pero, hindi gano'n ang nangyayari before. 20 years. Noong isang taon pa nga lang ginawa biyak-biyak na Yun na nga yun na nga. Yun lang ang nadidinig ko nung araw kasi nasa construction industry yung family ko Kaya baka mali naman ako, pwede niyo ako itama. Pero yung nadidinig ko nung araw. Masyadong malaki na yun. Yung 20 to 30%, ibig sabihin, senador, congressman pa lang yun. Paano pa yung dadaanan? May mga dadaanan pa yun. Marami pang pipirma. Kaya nga. Sana nga ganun. Pero ang nadidinig kalakaran, pinakambaba, 40. Walang matitira pagka gano'n. Talagang simot-simot ka ron pagka gano'n nangyari. Pero may nadidinig pa ako, sabi siya hanggang 60. Bale, baklase na yun? Baklase mga opisyal na yun? Yun ang malapit na sa Ghost Project. Sa Bulacan kasi, tiga Bulacan ka, dyan naman sa inyo yung mga Ghost Project na karamihan daw Hindi, taga Manila pa rin ako. Dito lang yung meron. Yung ano bang construction company, yung Wow na Wow. Ganun pa ng pangalan, Wow na Wow. Wow. Pero, alam ko na yung kahulugan ng right of way pala. Hindi ka makakasingil kasi that is not the right way. Ang right way dito ka sa tunnel ka dadaan, sa underground. Para makarating ka sa pupuntahan mo. Ang problema ka rin sa right of way. Siyempre, ano yung right way? Maglagay ka para wala kang problema sa right of way. Kaya nga gano'n na ang pananalag ditong ni si Secretary Dizon. Sabi niya, naniniwala siya na marami pang empleyado ng DPWH ang matino at walang bayad ng katiwalian. Tama naman yun. Kasi naging beat reporter ako ng Public Ocean Highway before. Tama naman yung kanyang sinasabi. Hindi naman lahat kurap. Hindi lahat. Totoo yun. Ang sasabihin nga, given the scenario na ganito, hindi naman sa public ocean highways lang na meron din ilang kurap sa ibang ahensya. Tama? Kahit aling ahensya naman mayroon. Hindi sinasabing lang. Pero hindi. Pero ayaw ng leadership yan. Dami yan. Ayaw ng leadership ng mga ahensyang may ganon. Kaya lang, medyo nasisingitan sila.
Ay ito, Yeah. yung pangyayari mga nalantad yan, hindi na lang singit ito eh. Sistema na eh. Mm. Sindikato na eh. Kung yan ang impression mo, at kung para impression, kailangan kumilos na talaga ang leadership. Oh, pero hindi solusyon yung pagpapalit ng pangalan, no? Kaya pagbuwag ng ahensya. Kaya lang, matagal-tagal talaga makababangon. Oo, kasi dati pala, nung binabanggit mo sa akin kanina, ministry pa noon, ano? Ministry of Public Works. Oo, tama. Inaabot ko kasi yun eh. Inabot mo pa. Oh, Ministry of Kasi, Public Works ngayon, department na eh. oo. Kasi noong mga panahon na yun, medyo bata pa tayo. At sa kabataan natin, agresibo tayo. Na-interview natin yung mga secretaries. Oh. At saka hindi, medyo agresibo pa talaga noon, nung panahon na yun. Kaya, anong tawag doon, walang imposible eh. Tama ka naman. Oo. Pero parang itong cambio tayo ng konti. Kasi si Congressman Pulong, naglabas ng kanyang reaksyon. Oh, may kaugnayan niya dun sa pagbasura ng International Criminal Court sa kanilang apila na pansamantalang hayaang makalaya o makalabas siya, no? Si Duterte. Pero tinanggihan. Duterte. Pero tinanggihan yata, ano ba? O tinanggihan ng ICC at binasura nga ng ICC yung kanilang kahilingan. Kaya sabi nga ni Congressman Pulong, pananagutin daw niya yung mga kumidnap sa kanyang tatay. O kung sa tingin mo, paano mo tinitingnan yung bagay na yan? Kasi sa totoo lang medyo ang umpisa pa lang ang impresyon ng ating mga kababayan. Gumagana naman yung justice system sa atin. Bakit kailangan makialam yung International Criminal Court? At kahit ngayon, marami pang naninindigan na gano'n. Maraming gano'n ang paninindigan eh. Ang tanong, ayaw ko kung dumaan ba sa proseso yung ginawang pagkuha dito sa dating Pangulo? Hindi, yun nga eh. But, well anyway, ang ano ko doon, para binabasa ko, dumaan sa tamang proseso. Ang pangalawa, sa proseso nga, ano naging partisipasyon ng Philippine government? Meron siguro, di ba? Hindi, meron. Oo. Ang punto lang natin kasi dito, ang sinasabi kasi ng ibang mga abogado, kahit yung land justice natin nung nagsasalita, na ang ICC ay pwedeng makialam. Kung hindi gumagana ang justice system sa isang bansa. Ang problema ay aktibo yung ating Supreme Court. May aktibo tayong justice system. Bakit kinakailangan daw na pangimasukan ng International Criminal Court? Ayan, ano yan? Sabi nga, isyong legal yan. Oo, isyong legal. Medyo kahit pa paano naman, siyempre, si Pulong, anak naman yan, naturalmente, magre-react yan. Tama yun. Hindi, kung pwede mo lang questionin, di ba? Na pwede mang i-apila o questionin, di ba? Yung isyong legal na yan. O pwede. Kailangan, sabi nga niya, papapanagutin. Ibig sabihin, kung papapanagutin niya yung may mga sala, doon sa pagkidnap sa tatay niya, ibig sabihin, magpapailang kaso yun. Tama yun. Ikaw, ano bang impresyon bakit nakuha ng International Criminal Court ang dating Pangulo? Dahil sa punto na sinasabing pagkakasangkot niya dun sa mga tawagin hindi lang heinous crime, may isang terminong ginagamit crime against humanity. Krimen laban sa sangkatauhan, gano'n ba yan? Humanity. Oo, pero kung titingnan mo nag-ugat yun dun sa kanyang campaign against illegal drugs. May justification, hindi mo naman ginawa yun para pumatay ka lang ng pumatay dahil gusto mo lang. Kung di umabot sa punto na may mga napapatay dahil kampanya. Kung ang lahat ng gobyerno ay ganon,
Aba, walang matinong gobyerno, masasarad lahat, ay nasa ICC lahat. Mm. O, yun ang isang yung punto. Kasi ang pinupunto ng iba, pwede namang hulihin at kasuhan. Tama ba yan? At pwede mo rin kasuhan, pwede mo rin litisin. Oh. Kaya nga bumitaw ang maalala mo dati, bumitaw ang Philippine government sa ilalim ng pamumuno ni Digong noon. Bumitaw sa International Criminal Court. Dahil niya sa pananaw na, kasi abogado yun eh. Kung hindi gumagana ang justice system dito, sinasabi nila, pwedeng makialam ang International Court, gumagana naman eh. May punto ka ron. Pwede mo naman dito litisin. Bakit kinakailangan International Court? Ibig sabihin, walang kakayahan ng mga abogado rito, walang kakayahan ng Department of Justice natin na maglitis. Meron din namang observation na kaya sinasabi hindi gumagana, maraming napatay. Kasi naman, ang katwiran naman itong gobyerno natin, lumalaban kasi. Pero may naniwala, meron namang hindi. Ibigay natin both sides, diba? Both sides, diba? Oo. Meron naniniwala at meron hindi. Oo, pero Ito si kasi ron, kung meron man ng halimbawang pakikialam ang International Court. Kaya ako personally, hindi mo na kailangan dalahin doon eh. Kasi may justice system naman tayo. Tapos, ang tagal-tagal nakatingga dun sa International Court. Gumugulong ba? Hindi naman eh. Hindi naman gumugulong ang kaso. Ilang buwan na yun doon, mayroon bang hearing? Wala naman. Tapos, piniit mo lang yung tao. Nakapiit yung tao, wala namang hatol. Ano pinagkaiba nun sa lokal na hustisya natin? Na nakakulong habang nililitis, wala namang pagkakaiba eh. Kasi ganun din. Pinakamataas yatang itong ICC, di ba? Bukod dyan, pwede pa lumapit sa Hindi kasi sila lang, pagdating dun sa Philippine Justice System. Kaya lang, ang punto natin, ito nga isang tanong para sa akin, yung tanong din ito eh. Meron ba talagang pagrespeto ang International Court sa Pilipinas? Kasi umiiral ka bilang isang independenteng bansa na hindi naman kontrolado ng kahit aling bansa. Pero bakit kinakailangan na pagdating sa hustisya, ihahawakan ng International Court? Di hayaan mong gumulong ang hustisya sa sariling bayan niya. Yun ang kulang eh. Anyway, abay tayo na 5 ng kwentuhan 52 minutes na, mayroon pa tayong 8 minutong ipagwawagwagan. Oo. At hanapin ko lang muna kung may mga kababayan tayong bumabati ng good morning. Hindi ko na monitor eh. Ayun. Saan na ba tayo? Hinahanap ko eh. Oo, medyo, ano ba ito? Kasi ayun, meron pala. Ito, mga comment. Melvin, ba't hindi ko makita yung comment? Hindi, may nakalagay na comment eh. May 6 na comment to. Kaya lang, hindi mabasa. Hindi ako marunong magbasa kasi parang eh. Pagdating sa ganito eh, mahina tayo sa mahina tayo sa social media. Ayan. Ayun, comment, 5. Pag pindot po, wala naman lumilitaw. Di ba baka lang magtampo kasi yung mga nagko-comment eh. Hindi natin nababasa. So anyway, parang Rene, anong nakikita mo? Kasi bakasyon na nga pala eh. Pero parang meron pang patawag na meeting sa 13 ba? O, tama? Yung Kongreso. Sa 13 ba yung patawag na meeting? Para yata, parang meron ka lang. Parang sumulat ang Kongreso sa Senado na magkaroon ng pagmi-meeting kaugnay dun sa budget ng 2026. At mangyayari yun sa Martes. Oo, Martes.
Yun lang alam ko, sumulat sa Senate President, si Speaker D, at yung Kongreso mismo, resolution yata eh. At iniiling nila na makipag-forum ang Senado at ang Kongreso kahit recess na. Recess na ang Kongres eh. Recess na. Ang balik dito, November na, no? Pagkatapos ng undas. Tama. Nag-recess, hindi tayo napunta ng Kongres, ha? After siguro, punta tayo lang para makapagpanayam na ibang mga congressman, ano? Oo. Kasi hindi ka rin naman maharap kasi budget deliberation. Tapos, hearing ng mga komite, siyempre, hindi mo rin makakagilap yung pupuntahan mo. Siguro sa maluwag-luwag na para after ng approval ng budget, makakatutok tayo ng gusto. Kaya after the approval, may papasok pa kaya. Meron naman. Oo. Hindi, may papasok pa yan. Hindi pwedeng walang papasok. Hindi nga mabigat no? Hindi pwedeng walang papasok. Ang tanong... Kasi kailan magkaroon ng quorum, di ba? Oo. May pambigay pa kaya? Baka lalong magtago ang mga senador niyan. Hindi kaya? Anong pakiramdam mo? Anong pakiramdam mo paring Rene? May magpakita pa kaya? Meron naman siguro yan. Alam mo, sa congressman, alam natin, meron tinatawag na mga congressman na talagang araw-araw mapasok. Di ba? Meron talagang mga masisipag. Oo. Pero, pasok lang ng pasok lang. Pero katulad ng iba na medyo, anong tawag natin dito? May mga dila naman sila. Yun naman ang parang sabi nga, binibisita na yung mga kanilang constituents. Di ba? Dahil pagka may pasok ang Congress, hindi sila gaano nakadala sa mga constituents nila. Pero pagka sabi nga, walang pasok sa Congress, sinasamantala nila. Pero meron nadinig tayong congressman, kami sa pinupuntahan kasi di may iwasan daw may mga solicitation at di may iwasan daw bibigyan sila para makaibigan nila. Pinatawa mo ako ron Kaya lang pala hindi makalitaw dahil sa solicitation. Hindi, meron gano'n. Hindi nila sabi lahat Iba naman. Meron Kasi minsan napakalaki daw ng tutusin, solicitation lang Hindi maiwasan yun Hindi rin sinasabi nangyayari sa lahat. Malaki na ang gastos pero saan pa nila babawiin yun? Tanong. May pagbabawian pa ba? Hindi ko alam. Kasi wala ka ng pagbabawian. Meron pa naman, yung bonus mismo ng congressman na ipapamigay. At saka senador. Kasi minsan may naging alalay ako ng isang congressman. Parang gano'n pag umiikot, daming solicitation. Hindi ko sinabi masama yun Kaya lang minsan nakita ko, yung solicitation, paulit-ulit lang. Siguro meron 10 meron 10 solicitation. Hindi ko nasabi lahat Tinuturuan lang nila yung anong tawag natin dito? Tinuturuan lang nila yung mga nakaupong politiko na mangurap. Gano'n naman ang sistema Kasi nung araw, meron pork barrel nung araw may pork barrel. Iba pangalan, binago na ngayon, gano'n Binago na ngayon, binago na. Pork barrel, naging pidap, naging kung ano-ano na. Meron usap-usapan noon. Kung tatanggalin kayo ang pork barrel system, meron pa kayong tatakbong congressman? Baka, hindi ngayon. Hindi ngayon Wala ka nang babawian. Kasi wala nang gagastos sa election pati noon, pagka ganon. Tanggalin mo kaya yung tinatawag ng mga infrastructure projects
Well, hindi sinasabi para sa lahat yun, impression lang. Ibigay mo na lang lahat sa ahensya ng gobyerno yung infra. Sabihin natin, okay, total, may DPWH, ibigay mo lahat sa DP, huwag mong parahanin sa congressman at senador. Diretso na. Baka sakali hindi pwedeng diretso. Hindi pwedeng diretso. Kailangan merong isang dadama local government unit. Sila mag-identify. Ipinasa lang. So, kailangan pa rin talagang dumaan. Oo. Sila mag-identify ng area. At sila ang gagabay doon. Di ba? Pwede. Pasok na lang. Oo. Ay, hindi nga aari pala na na tanggalin mo. Hindi pwede. Ay, kasi unang-una power of the purse sila yung may karapatang mag-scrutinize ng budget. Medyo may masalimuot. Pero sa pagka-ngayon, ano yung nakikita mo, may pag-asa pa ba? Maraming pag-asa. Huwag natin tanggalin yung pag-asa. Pag tinanggal natin yung pag-asa, wala tayong saysay. Kaya laging pangalawa, hindi naman lahat ng mga leaders i-corrupt. Merong naligaw, kaya yung pag-asa malaki. Kaya, hindi naman sa politics merong ilang sinasabing corrupt. Maski sa sektor, meron din kahinaan. Lahat may kahinaan. At magpapalakas lang nga yung mga pinuno natin. Di ba? Kaya nga meron tayong mga ahensya sa mga corrupt, di ba? Para parusahan yung mga yan. Ay, questionable yun. Yung sinasabi mo na yun. Malaking issue ngayon kasi yung ahensya ng mga corrupt na nag-aasikaso, umaharap sa mga corrupt medyo controversial ngayon. Ombudsman yata yun. At under yun, Sandigan Bayan. Pero sa pananaw ko naman, huwag tayo mula ng pag-asa. Pag nawalan tayo ng pag-asa, wala na tayong buhay. Hindi, laging may pag-asa. Pero parang inabot na tayo ng oras para tayo pansamantalang magpaalam. Well, anyway, ako po yung lingkod, Rene Tichanco, para sa ating palatunang ito ang Kongreso. Dahil siguro, baka by next week makahagilap na tayo pag maluwag-luwag din yung mga congressman. Maraming salamat paring Rene at mabuhay ka. At yan din sa lahat ng mga kalalawigan natin dyan sa Bulacan at yung mga tiga-Tondo. Tondo mo itong kakwentuhan natin. Thank you, paring Rene. Okay, thank you so much. Okay, thank you. Mabuhay ka. At sa lahat po ng mga nakasama natin sa 12 oras ngayong araw na ito hanggang sa muli. Ako naman po ang inyong lingkod, Felix Tambong, kung nagsasabi ng daigdig na ito ay hindi natin binana sa ating mga magulang. Ito po ay inihiram lamang natin sa mga bata. Maraming salamat. Magandang Sabado sa inyong lahat. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Bye-bye! Ayun. At thank you, paring Rene. Thank you. Bilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una.